Ating pag-usapan ngayon para malinaw. Bakit ang mga tulpo ay napakalakas sa masang Pilipino? Okay? Yan ang topic natin. Pangalawa, Attorney Leni Robredo, lumantad na nga po. Lumantad na. Okay? Bakit? Panahon na talaga. Tumutulong. Matagal-tagal din hinahanap ng masang Pilipino at ng mga mamamayan nasaan si Leni Robredo na tumatakbo pa lang local candidate sa may lalawigan ng Naga City. Albay, nasa Naga City, Kamsur, ayun, sa Camarines. Okay, bakit ang mga tulpo ay napakalakas? Alam nyo, ganito po yan eh. Kaya ko ito binibigyan ng pansin kasi alam nyo kung bakit. Sa lahat ng mga survey, number 1, si Erwin Tulfo. At si Ben ay kasama rin po. Top 2, top 3, talagang lagi silang nangungunan, dalawang magkapatid. Okay, at siyempre, dahil Tulfo yan, nandiyan na si Senador Rapi Tulfo na naunang naging senador. Si Erwin naman ay dating cabinet secretary, DSWD secretary, at ngayon kasalukuyang congressman. Kaya malakas ito kasi ako po ay isa ring broadcast journalist at ito political blogger din tayo. Alam nyo, ang radyo at telebisyon ay napakalakas sa masang Pilipino. Ito pa rin po until now ang nangungunang communication pagdating po sa mga balitaan, ang radyo at telebisyon. Ay ang mga tulpo po ilang dekada na sa larangan ng broadcast industry or business. At ang kanilang mga programa hindi ho nakakalayo. Halos pare-parehas na nakatutok sila sa mga problema ng mamamayang Pilipino. Yung mga iba-ibang biktima, yung maliliit na mamamayang Pilipinong nakakalimutan, napabayaan, inaapi, walang tumutulong. Minsan hindi nila maramdaman mayroon bang gobyerno noon hanggang ngayon. Kaya yung ultimong away sa barangay, away mag-asawa, away sa kung ano-ano, talagang pangmasang usapin, pangmasang problema sa Luzon, Visayas, Mindanao, including OFW. At dahil dyan, ito pong mga tulpo ang laging nakatutok sa mga problema ng masang Pilipino. Ano mang problema yan sa lupa, di umano'y pangharas ng nasa pamahalaan, mga pulis, mga barangay, mga mayor, o kung sino man. Nakakarating po sa kanila yan. Pinipilahan sila ng masang Pilipino. Ay alam nyo, ang masang Pilipino, yan po yung lehitimo na mga voters, lehitimong Pilipino, lehitimong nangangailangan ng kalinga, pagmamahal, biktima ng injustice sa maraming oras at pagkakataon at marami rin bagay. So, dahil sa dekada na ang mga tulpo ay nakatutok dyan at tumutulong, minahal na sila. Alam niyo yung isang pamilya na hinaras ng mayor, ng police, barangay chairman o kung anumang harassment, tapos natulungan mo. Habang buhay ka nang hindi makakalimutan ng mga yan. So, yun po na-establish ng mga tulpo. Si Rapi, si Erwin, si Ben, yun hong iso kung paano tumulong at ibaba sa level ng masang Pilipino ang pagkalinga, pagtulong, pagmamahal at suporta sa nangangailangan. Na yan ay ginagawa ng gobyerno, mga local and national, pero hindi lahat Kuminsan napupolitika pa. Pag hindi ka kapartido, hindi ka kaalyado o identify kang barangay o isang lugar o pamilyang kalaban sa politika, hindi ka tutulungan ng mga local executive, kahit taga-national government. Ay yung pong mga tulpo, sa aking observation, sa tagal ko na rin sa broadcast, wala kasi silang limitasyon. Lahat tulong. Minsan nga, balita ko, pati pera. Si Rapi, namimigay ng pera sa mga nangangailangan. Balita ko nga, nung araw, parang maabot yata ng 100,000, higit pa, araw-araw, ang naibibigay niyang pamasahe, kung ano-ano, sa mga tao. Pumipila talaga Maabot na 1 kilometro, halos ang haba ng pila kay Rapi Tulfo, senador, sa kanyang broadcast sa radyo, telebisyon noong araw pa. At hanggang ngayon, tuloy pa rin yan. Yung si Erwin, si Rapi, si Ben, ganon din. So, lahat ng natulungan nila, kumakalat sa buong Pilipinas, sa buong mundo. At pag natulungan mo ang isang pamilya sa isang baryo, kakalat na yan sa buong baryo. Pag natulungan mo yung isang pamilya sa isang lugar, kakalat na yan sa lahat ng kaibigan, kamag-anak at kakilala nila na natulungan sila. So yun po, na-establish nila yun, natuloy-tuloy. Kaya nakita mo naman si Rapi,
unang pasok sa politika, pasok ka agad, senador ka agad, hindi dumaan yan sa kahit anong local position, naging senador ka agad. Si Erwin naman, dahil cabinet secretary, ang tindi pa nung hinawakang posisyon, DSWD, aba, ay masang Pilipino yun. Ang tinutulungan nun, ayuda, kaliwat kanan, binagyo, earthquake victim, lahat ng kalamidad, at yan ang trabaho ng DSWD. Tapos naging congressman. Si Ben, wala rin naman sa politika, pero yun yung kanyang programa sa radio, television, yung ganun din. Talagang silang pinupuntahan Pasintabi na, huwag na maiinggit yung iba. Ako, hindi ako naiinggit yan. Natutuwa ako. Dahil ang laki ng kanilang natutulungan. Ang dami ng natutulungan nila. Pero dahil pumasok sila sa politika, yan na yun. Yan na yun ang dahilan kung bakit number 1. Kasi, hinahanap siya ng tao. Yung natulungan ng mga tao, yun ang tumutulong sa kanila. Kaya, kahit anong survey, laging si Erwin at saka si Ben ay nasa nangunguna. Number 1, number 2, number 3. Lalo na si Erwin, laging number 1. So yung epekto ng ginawa ni Rapi bago siya naging senador at hanggang ngayon, na senador na rin, nakita ng taong bayan, hanggang sa Senado, pangmasa pa rin ang galaw, pangmasa pa rin po ang kanyang mga ipinaglalaban doon. So ayun na-establish, na hindi na yung kinalimutan ng masang Pilipino. Kaya ganun. At ako naniniwala sa tagal ko po sa politika at sa pagbabantay sa politika at bilang mamamahayag, ang pumapasok sa top 3, 1 in 2 in 3, hanggang top 5 sa mga survey, habang papalapit ang eleksyon, hindi na ho natatalo yan. Kung magbabago man, maliit, pero panalo na yan. Ngayon pa lang sinasabi ko na, panalo na ulit ng mga tulpo. Pwedeng maging 3 sa Senado. At mas gusto yan ng mamamayang Pilipino kasi hindi lang na sila lalapitan sa radio, TV, lalapitan din sila sa Senado at ano mga proposed bill na kailangan ng masang Pilipino ay may sponsor nila sa Senado. Ayun po yun. So, inuulit ko, yan ang dahilan kung bakit malakas sila sa masang Pilipino dahil na-establish nila at sila na ibaba nila sa level, ng mababang level ng pagtulong, pero malaking bagay yan sa mga taong natutulungan. Pag natutulungan ng isang pamilya at isang lugar sa kanilang mga problema, hindi na talaga makakalimutan hanggang buhay. At ngayon, yung lahat ng kanilang natulungan, yung tutulungan pa at kasalukuyang ginagawa nila, yan ay mga botanteng Pilipino dito at sa abroad. Yan ang dahilan. Hindi kailangan maglabas sila ng maraming pera, hindi na kailangan gumastos ng daan-daang milyon para manalo. Kasi yung mga botante, yung mga followers nila at supporters, yun ang kumakampanya. Yun ang tumutulong sa kanila, voluntary. Kaya kahit sa saang mag-survey, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit anong kampanya ang mag-survey, ang mga tulpo ay nangunguna. Hindi magiba ng mga traditional politician. Hindi magiba ng malalaking pangalan sa politika. Dahil nga po sa ganun. Napakatindi po ng kanilang ginawa at pagkalinga sa mamamayang Pilipino sa kailang ginawang broadcast sa radyo at telebisyon na inuulit ko, number 1 pa rin communication sa paghahatid ng balita, public service, kasi diretso yan, nakakaabot yan sa kasulok-sulukan, mga purok, barangay sa buong Pilipinas. Yun ang dahilan. Okay? Any comment, reaction? Malaya po kayo. Hindi po ako spokesman ng mga tulpo. Observation ko lang dahil ako rin ay 3 dekadang mahigit na sa broadcast. Alam ko kasi ang pangailangan ng masang Pilipino. Kailangan nila ang mga tulpo sa radyo, telebisyon at maging sa politika. Yun na yun. Hindi na mabubura yun. Kaya kung anong tanong na iba, sinasabi, bakit ganun ang mga tulpo, bakit ang lakas, ayan na. Inamin ko, sinabi ko na po sa inyo. Salamat sa inyong paniniwala. At pagsuporta. Please like, share ng ating mga video. Siyempre, dito sa YouTube channel at maging sa Facebook page natin. Eto, yun na nga, Leni Robredo, lumantad na. Ito, iparinig ko lang sa inyo yung bahagi ng kanyang pagsalita bilang pagpapatunay lang na talagang lumantad na, kumakampanya na, tumutulong sa mga kaibigan, lalo na sa Liberal Party. Kasama na sila sa pagtaas ng ating kamay sa entablado. Pero ang hindi nyo alam, nasa sidelines ng stage sa Dasmariñas may aksidenteng nangyari. Papaakyat kami ng hagdan, parang ganyan, nahulog yung hagdan. Kinukwento niya yung mga nakaraang kampanya na 2022. Pero ngayon, yung kanyang paglantad ngayon, kasama ko, pati si
Ayan, pagpapatunay lang ho ng lantad niya. Kanyang ikinakampanya yung mga piklawan-dilawan candidate. Ano ha? Dahil ibig sabihin, kahit siya'y kandidatong mayor, dahil hindi pa namang kampanya local sa March pa, ay lumuwas ng Metro Manila at tumutulong dun sa mga kanilang kandidato. So ayan, palagay ko malakas ang hatak niyan. Kasi number 2 yan dun sa presidential candidate noong 2022. At wala naman hong ginawang masama. Ha? At ngayon, yan si Leni Robredo, hindi lang ho nagsasalita pa. Pag yan ang nagsalita kung ano ang kanyang naramdaman, naranasan, nakita during Duterte administration, ayan ang maraming alam. Kasi naging member ng gabinete yan. At matindi ho mga panlalait na inaabot niyan. Naku, alam na natin kung ano. Pag yan ang nagsalita about Duterte at iba pa, ay laglag talaga. Pero mukhang hindi naman niya gagawin. Sinasabi ko lang. Ganun pa man, yung kanyang paglantad na ito, ay makakatulong sa kandidato ng piklawan-dilawan dahil ang paniniwala ng mga ito, ng grupong ito, talagang kailangan nila na maging lehitimong oposisyon. Pero constructive ang dating nila. Hindi sila oposisyon na puro away, puro paninira, puro personal. Hindi po. Hindi katulad ng kabilang grupo ng mga taga, alam mo na, DDS, puro banat, puro paninira. Sila hindi. Ang kanila, good governance, tinutulungan nila. Constructive, wake-up call ang kanilang pagtalakay sa mga isyu na kinakaharap ng Marcos administration. So, ayan po. At para may idea na kayo. So, nasa inyo na yan kung sino inyong tutulungan sa mga politikong binabanggit natin. Administration candidate, candidate ni Leni Robredo, yung mga tulpo at iba pa. At least meron po kayong idea. Bahagi lang ho ito ng ating patuloy na pagsubaybay, pagtutok sa kaganapang pangpolitika at lahat ng pinag-usapan dito sa ating bayan. Okay? Please like and share ng ating mga video.